Hello guys, what's up sa inyong lahat? Good evening, and this is Coach Carl again sa ating market overview and review. No? This is day dated July 20, 2024 at 9 p.m. For the record lang, and we are now visualizing the market. Tignan natin ano yung nangyari. No? So this is the last day of the week, and we're looking forward para makita ng uh, opportunity and changes sa market. Ano na bang nangyari for the past 24 hours, no? So, gabi, nag-review tayo, then titignan natin ano nangyari dun sa ating mga positions. So, let's go. Excited na ba kayo? So, punta lang ako dito sa side. Yan. Then, yun. So, alright. Okay, ang ating trading journal. Okay. Narinig ba ako? Kung ano to. Then, let's go. So, okay, so far, let's see. So, marami tayong position since July 17, meron tayong CAD. So, yung CAD natin, ay ito yung before. So, 17, 19 ngayon, di pa natin ito nabalikan. So, check natin ito. Ano na nangyari dito. CAD CHF. Simulan natin sa CAD CHF. Okay, CAD CHF. So, di na natin ito binalikan kahapon. Pero as of now, okay, na-trigger na yung mga positions natin from here. Currently, meron tayong mga entries, no? So, meron pa tayo ditong area. Pwede niyang balikan. So, this is dated July 20, 2024. Sorry, 19 pala ngayon. 19 ngayon, no? 19 pa pala ngayon. Sorry, guys, no? 20. Sobra akong advance na palitan ko pala yung aking description. Wait lang. Paano mapapalitan yung description ng ating live? Meron pa bang chance mapalitan? Edit. Ayan. Sorry. 19. 19. Bukas na pala ang ating 20. Okay. Oras ngayon ng okay. 9:05 p.m. Okay. So, ito yung current movement niya. So, nag-retrace na siya dito. Then, tingnan natin yung scoring kung kamusta na. Kung kaya pa ba niya i-support, no? So, dito titingnan natin. Bumaba siya kaninang opening ng market. Sobrang baba niya. Bumaba siya to dito sa area na ito. Ayan, no? Then, tumaas siya ngayon. So, ano, may news ba to? Ano ko may news to eh? Okay, 40 pips. So, yung stop loss ko dito sa area na to, ito yung batch ng order ko. So, pwede ko mag-decide if i-hold ko siya. Then, titignan ko kung makakapag-apply ko ng other codes dito sa area na to. Then, check muna natin yung scoring bago tayo mag-proceed dun sa ano. Okay. GP, CAD, CHF. Okay. Sa day 1 period niya is malakas pa rin or weak pa rin siya. Tapos si CHF naman ay bumaba siya. No? So, tignan natin yung catalyst nito. Ano yung catalyst niya? Ano yung inaabangan natin dito? July 18. So, ito na yung result. Then, itong isa pa, July 24 pa pala to. No? So, price market movement. So, i-update lang natin ito. So, ito na yung after niya.
Go CAD CHF. Okay. So, dito sa part na to, since tumaas na siya, then, meron certain event dito, no? Grabe yung gap niya. Dito siya nag-open sa babang to, price. Ibig sabihin, yung price ay bumaba. Dun sa opening ng market. Dito na siya nag-open. Then, dito sa part na to, it's either, pero yung kano risk ko dito. So, it's either, i-move ko yung stop loss ko dito sa taas sa area na to, or mag-apply ako ng codes no. So, later on, titignan natin. So, yun yung mga decision making after no, kung ano yung mga upcoming events. At pwede natin gawin in the market. So, currently, na-build niya na yung support na to, then, sana meron na tayo mga entries dyan. So, update ko lang muna yung aking journal. Then, save. Let's save this one. Okay. Then, scoring. Update din natin. Okay. Sorry. Di wala balitan. Proceed to CAD. Let's proceed to CAD. Ba't wala na? AUD na pili ko. CAD pre. CAD CHF. So, may bull run siya, no? May momentum siya ng bull. Then, maraming buyers dito. And, onti lang yung sellers. So, dito natin malalaman if magre-reverse pa talaga si market or pwede pa nating i-hold yung ating positions. Tingnan natin. Update lang natin dito. Okay. Then, sa price na to. So, ang pinaka-check ko na dito ay ang ating day 1 period. So, sa ating SCAD ay negative 9.9. Tapos, yung positive vibes niya ay 5.8. So, July 19, 2024, 9, 10 p.m. So, okay. So far, ang application natin dito, tingnan natin kung mag-apply tayo ng GP2 or not, no? Pero dito sa area na to, not necessary min, no? So, meron pa akong mga entries sa taas. So, pwede ko pa tong, pwede pa tong ma-validate itong mga to, area na yan. Kung sakali magre-reverse talaga si market, no? Pero, sa scoring, supported pa rin naman siya. Nasa bearish side pa rin naman siya. Pero kung hindi na siya tumuloy at ma-hit yung stop loss natin dito kung hindi natin siya gagalawin, then mag-apply tayo dito ng GP2 sa area na to sa taas. Okay, sa taas na tayo mag-buy dito because of this, no, meron pa din itong buong supply, tapos meron pa dito, no. So, if hindi na siya ma-support ng scoring, then mag-apply na tayo ng panibagong codes, no. Pero as of now, i-hold lang muna natin siya. Let that be. No? So, wala pa tayong ano dyan. So, next tayo NCDJPY. Sa scoring, tingnan mo natin yung scoring natin ay NCDJPY. Okay, sa NCDJPY naman, okay, maganda yung kanyang naging flow, no? May ano, may something si ano ha. May something na nangyari kay. Tingnan nga natin yung fundamentals ng ano, tawag dito.
CAD. Biglang nagkaroon ng pagbabago, Siya lang yung bukod tangi, alam mo, parang siya lang yung bukod tangi nagkaroon ng changes. Ganito na naman 'to. Canada. Hala, ba't ganito na naman 'to? Anong nangyari sa ating kalendar? Ayaw. Anong nangyari dito? Ba't wala? Ba't nagkakaganito ang ano, minsan? Ay, Facebook. Tingnan natin sa Canada. Anong event kanina? 1819. Ito pala. Ito yung itong core retail sales. Okay. Ayun lang. Kanina lang pala to, no? 9:30 PM. Bad. So, ibig sabihin nito, so, we can still hold the positions, no? So, NCDJPY naman. So, validate natin to. So, dito na tayo. So, 19. Tapos, oras tayo ng 9:15. Okay. So, on profit na to. So, isa lang yung nakuha dito. So, 30 pips, no? Running in 30 pips na yung isang ano natin sa NCDJPY, no? On profit na siya. So, update lang natin to as usual. Yan lang naman yung gagawin natin. Let's make some updates. So, wala namang bago, no? Wala tayong ida-add na codes dito. Kaya lang natin siya. In terms of scoring naman, so, check din natin yan. NCDJPY. So, ito na nga yung mga catalyst niya. So, 17. Lumabas na to. I-update natin din to. So, lagay ko na muna ito. Ito pala na-update pala natin to nung kahapon. So, dito na tayo mag-update. So, okay. Alright. So, tingnan natin si NCD. Yung news niya. So, yung inantay natin dito. Ito pala, lumabas na pala to. Updates na to. Tingnan natin kung ano yung meron. Bagay, hindi kasi lumalabas yung ano eh. Walang data si... Ba't nagkakagan? NCD naman. 17, no? So, may CPI, quarter to quarter sila. So, ito yon Wednesday. So, mababa, no? Ibig sabihin, yung inflation nila
na result in the future is pababa din. So, sign talaga siya ng patuloy na rate cuts nila. 19 naman, yung spending nila, yung actual is negative, no? Credit card spending. So, bumaba siya ng 3, negative 3.1. Ito lang isa sa pinaka-indication nito, no? Pag nakakita tayo ng mga ganito, simple data siya, no? Pero hindi naman siya sobrang, sabihin natin hindi siya big deal, no? Kaya lang dito kasi, na-use natin siya as a leading indicator because nakita natin na konti lang yung gumagamit ng credit card, no? Nag-less siya ng negative 3.3. Unlike dun sa previous nila na negative 2.0. Lang madaling sabi diyan na yung mga tao ay not willing to spend, no? Pag yung tao ay hindi nag-spend ng pera nila, babagsak yung GDP nila. So, yung data na yon ay magre-reflect dun sa GDP nung area na to. Okay? So, sa part na yan, so, titingnan natin. Yung area na yan ay, yan o. Kung titingnan natin yung mga datas natin dito from intermarket. So, yan o. Focus yung kanilang interest rate, pero yung GDP nila is nasa down, no? So, nagre-recover siya. So, yung data ng inflation nila contracting, then yung employment nila ay tumataas. So, update ko lang to. Kaya lang hindi kasi tayo makapag wala yung may FX book. Ano ba yan? Nangyayari sa'yo? So far, check na lang din natin ito. So, na-update na natin yan. So, hold lang tayo ng position dito. Hayaan lang natin yan. So, next, na-update na natin siya. So, ito yung current scoring niya. 19. So, yung scoring, code added, wala pa. Yung current scoring niya. Ano nga yung tinacheck? NCD pala, sorry. Alright. Okay. Save lang din natin siya. Current scoring niya ay ngayon. So, ito yung pag-update natin. Tinitignan lang natin yung values or yung mga datas. NCD is sa day 1 period na tayo titingin. Wala, ba't nawala? Pwede ko dito lagay na lang, no? Nine 10 p.m. NCD is negative 9. JPY is positive 8.1. Day 1 period. Okay. So, wala pa tayong i-add na code dyan. So, next tayo ka JPY naman. So, pwede meron din tong paggalaw. Ka JPY. Where's na ka JPY? Ito. Okay. So, sa JPY. So, currently, okay. Tatlo na yung na-entry sa kanya. Na-trigger na yung tatlo. So, update na din natin ito. So, 19. Oh, 22 ah.
Okay. So, currently, yung scoring na tayo, no? So, hindi pa tayo magdadagdag ng code dyan. Wala pa tayo nakikitang panibago. So, may catalyst ba? Ito yung dati niya, kahapon. Ito yung itsura kahapon, no? Tapos, update natin siya ngayon. Ay, ito pala, sorry. CAD-JPY, ito siya. Nung kahapon. Tapos, update natin siya ngayon. So, okay. Update. Alright. So, tayo, nagre-record lang tayo. Relax lang tayo. Chill lang, ano? Chill lang. So, okay. Ha? Save ko lang dito. So, update ko lang siya dito sa part na yan. So, update ko natin yung scoring ng CAD-JPY. So, tingnan natin. Oh, okay. Make sense? Making profit na tayo. Yung mga positions natin na na-trigger ay on profit na. Okay, that's good. Focus lang muna tayo sa recording. Nakaka-excite part pag profit na eh. CAD-JPY, CAD-JPY. Then, let's proceed to this. Currently, CAD-JPY, oops, may bullish run siya, pero minimal lang. Okay. Tapos, nag-scoring natin dito na sa part na to. So, ang titingnan na natin dito ay ito. Okay, day 1 period pa rin. NCD, negative. Ano ba yung gina-check natin? CAD pala, sorry. CAD is negative 9.9. Grabe, no? So, it's still continue, no? Day 1 period. So, negative 9.9 versus JPY is, sorry, 8.5. Positive 8.5. So, July 15, 2024, 9:25. Yeah. So, may added code ba tayo? As of now, wala pa tayo nakikita. At JPY. Alright. So, wala pa. So, hintayin lang natin. Next week, tingnan natin if ano mangyayari. So, next tayo. NCDCHF. Madami-dami tayong entry, mga par. Ganda eh. Lumabas sa scoring natin eh. Maganda siya eh. Okay. So, NCDCHF. Tingnan natin. Validate natin to. Ano yung nangyari sa kanya. So, naka-sell tayo dito. Then, may mga catalyst ba na dumating? July 22 pa to. JPY, retail sales, 21. So, intermarket niya ay Tobish and yan. Then, update natin ito. Ito yung nakita natin last time. Tingnan natin kung na-trigger na to. NCDCHF. NCDCHF. Ito. Okay, walang na-trigger sa NCDCHF natin. Wala, no? Wala. Hindi siya na-trigger. So, okay. Kaya lang natin siya. Ay, ano yun? Pinapindot ako. Sorry, guys. Yan. So, July 19. Around 9:37 p.m. So, meron siyang bago ditong sa support. Sa part na to. Sa area na to. Ayan. So, pwede na tayo mag-adjust ng ano natin, entries. So, from here, lipat na natin siya dito, no?
Then, yung ating mga entries, ipat na natin siya. Adjust. Then, adjust. So, yung stop loss natin, same pa rin naman dun pa rin sa area kung saan taas pa rin ang supply. So, yun lang yung update natin dito. So, ganoon din, si NCD nag-open din dito sa area na to. Bumaba yung price niya bago tumaas, no? So, update lang natin siya. So, ito na yung buo yung kukunin ko. So, ayan lang natin siya. So, adjust lang from time to time yung gagawin natin. So, for the record, so lalagay ko pa rin yan dito. May GP1 tayo dyan. So, please clear sa atin, no? Ito yung kahapon. Ito yung mga entries natin. Nasa level 2 tayo ng support. Then, ito na yung current now. Okay, update natin yung scoring. Okay, scoring tayo, guys. Ano nga yung natin? NCDCHF. Okay. So, ito, mabilis lang ako tumingin. Pero pag kayo ay i-read nyo pa rin yung sentiment, yung heat map para at least nakikita nyo yung movement and yung sentiment ng mga buyers and sellers. So, this time, malakas yung buyers, no? Weak lang yung sellers ng NCDCHF. Ibig sabihin, may potential siya ng pullback. So, scoring wise, tingnan natin. With the record na. Okay, tingnan natin ang NCDI negative 9.9 sa day 1 period. Oops. Sorry. Day 1 period ng ating negative 9.9 tapos positive 6.3. Still, bullish pa rin siya. So, excuse me. 9:29 PM. Okay, so added codes, wala pa tayong i-add. Save ko lang ito. Okay. Alright. Okay, so AUDCHF. Let's see, no? So, scoring that time, tingnan natin, AUDCHF. So, day 1 niya is a negative 5.8, then negative 7. Yan, so bearish siya. So, may catalyst ba to? Okay, kahapon meron. CHF sa 29 pa, no? Okay, so update lang natin ito. Ito yung kahapon nating reading. So, tignan natin kung may na-trigger ba dito. Okay, check nga natin. AUDCHF. Okay. Ito ba yan? Okay, may na-trigger na isa. This time. Okay, 19. Tapos 9:31. 1 PM. So, currently, yun pa rin yung price. So, profit na tayo. Okay. Okay, ito na yung mga entries natin. Okay. So, update lang natin siya, no? Dito wala pa tayong move na gagawin. Hayaan lang natin siya. Yung CAD lang yung medyo nagkaroon ng difference. So, mas maganda makuha na nyo ng mas buo para at least visualization wise ay mas madali ninyo ma-determine yung mga points kung saan nyo talaga tinitingnan yung price ng market at saan kayo yung mga may potential na areas. Okay, GDP and then employment. So, scoring.
Tingnan natin yung scoring. Ganito lang na guys, so pag sobrang dami talaga na chine-check, no? That's normal. AUD. Pero pag isa lang naman chine-check mo, mabilis lang yan, no? Pero pag ito, sobrang dami naman, this is an opportunity. Opportunity to trade, no? Minsan lang naman yan mangyari. Minsan, iba-iba yung galaw ng market. Ito, pero this time, merong galaw, no? May same, ano sila, price movement. So, scoring wise, data. Okay. So, tingnan natin. So, AUD is negative 7.8. Holdable pa rin siya. CHF is 6.3. So, day 1 period. AUD is negative 7.0. And then, positive CHF is 6.3. So, this is July 19, 2020. 2024, 9:33 p.m. Then added score, added codes, wala pa. Kaya lang muna natin yun. So next, last one, AUDJPY. Okay. AUDJPY. So let's see. AUDJPY. So right. Meron siyang galaw sa very side. JPY is malaki yung kanyang area dito. So, tingnan natin yung entries natin kahapon. Kahapon ito, no? So dito, nagkaroon na siya dito ng pag-angat around 10 p.m. So, check natin ito. AUDJPY. Guess dito siya. Alright, na-trigger na yung dalawa. Then, pababa na siya, no? So, as of now, wala pa rin tayong gagawin dito. Hayaan lang natin yan, no? Update lang, no? Pang ginagawa natin ngayon. Okay. So, pag mayroon tayong mga nakitang opportunity, so mag-add tayo ng mga codes. Ayan. So, ito kukunin ko to yung buo nito para at least meron akong data, no? Wala naman siyang binago dito. Yun pa rin naman. Okay, dito sa part na to, that is another one. Let's see, no? Sa scoring, pares lang naman yan yung kanina. Pero iba lang yung pairs na i-ano natin. So, day 1 period pa rin to. So, AUDJPY, AUD is negative 7. And then JPY is positive 8.6. Negative 7, positive 8.6. July 2024, around 9:36 p.m. Sa added codes, wala tayong i-add codes. So, yun lang. So, ngayon, tingnan natin. Alright, so we're making profit na as of this moment. Okay, around 100 pips na siguro to, no? Or more than 100 pips. Okay. Hmm. 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 Okay, so yun lang ang ating trade ngayon. So, i-hold na lang natin to, no? So, at least, we have the opportunity na napasok natin yung mga yun. Then, yung next naman na gagawin natin, if continuous na maging favorable sa atin yung market, is money management and risk management, no? Yun yung pinaka gagawin natin.
Okay, may katanungan ba kayo dyan? Alright. Meron kayong tanong? Don't hesitate to ask. Tatanong na kumusta ang gold? So ngayon, ang gold ay ganito yung tsura na ng gold, no? Ito yung trading tools ko sa gold. Yan. Sa mga nagtatanong, this is Gold Roger. So, sa mga naghihintay pala, no, nung pag-open ko ng group chat with our gold trading community. So, welcome yung lahat doon na pwede sumali. Especially yung mga newbies, seasoned trader, and matagal na sa trading. So, I hope makapagbigay din ako sa inyo ng insight regarding gold and makapagbigay ako ng opportunity din as well, no, para mabigyan kayo ng magagandang tools, opportunity as well, and the same time, profit. Yan yung pinaka-objective natin. So, kung mapapansin ninyo, yung isang setup na ginagawa natin dito sa live trading is just minor pairs. No? Yun yung pinaka-focus. Because yun yung tinuturo ko dun sa program. Isa yun. So, pero if we have other ways to trade in the market, so marami tayong ginagawa on how to trade in the market. Especially on how I trade. So, dito sa part na to, sobrang halaga na naintindihan mo talaga kung paano ka gagalaw sa market. Okay. Yan na lang natin yan. So, let's just wait. Ito kasi pang swing, and itong strategy na to is pang swing and ano ko to eh? Pang swing at position traders and intraday as well. So, kung mapapansin niyo, tatlong position yan. So, meron yang pang swing trading, pang intraday, tapos may pang position. So, depende yun sa tina-target natin na profit or objective natin sa market. Okay. Alright. Grabe yung galaw ng Goldie Roger, no? So, okay. So, meron din tayong journal, specific journal for gold trading, no? Meron din tayo doon tools on how we can gather data, informations para ma-support yung trades natin. This time, ito yung focus natin dito. Nabi na pala tayo na record dito. So, sa daily trading records, alam na din naman to ng mga students natin kung paano nila i-record yung mga trades nila. So, meron tayo dito. Ayan. Gagawin lang nila dyan na i-copy lang yung history. Then, ipipaste lang nila dito, no? Automatic yan. Nakakompute na yan, no? Magiging tayo ng sample. Sample tayo. Period lang. Last 3 days. Last week. Ito. Okay, ito. Pwede na tayo. Save natin siya. Save as HTML, no? Dapat HTML. MT5 pala to. Sorry.
Yung isa na lang. Gold din to. Gold trade din to. Okay, so saka na lang siguro. For example tayo dito. Save na lang natin to. Save as report. Statement. Then, copy lang natin to. Tapos nilagay natin yan dito. Paste. Yan. Automatic na yan. Nagko-compute na yan. Pwede natin siyang i-paste as special. Yan. Para mas clear. So, automatic yan. Yung records is nandito na. So, negative pips. So, dito, meron yung mga i-fill upan pa nila para at least ma-record nila kung ano yung mga nangyari during that time and ma-reminisce nila kung ano nangyari. So, in-identify din natin dito yung yung datas because since nag-journal tayo, hinahanap natin yung mga winning and losing moments natin, no? Para at least hindi na natin ulitin yung mga ganung instance pangyayari. Then, ulit-ulitin natin yung mga positive na nangyari dun sa trades natin. So, dito, sagutan natin sample, no? So, sample, nag-read tayo ng sentiment, ng fundamentals, intermarket, and technical. So, yung probability natin, sabihin natin hindi man perfect, pero ay 80%, no? So, chance of winning natin is high. So, yung gameplay na ginawa natin dito is GP1, tapos yung TPC na ginagawa natin dito ay TPC 5. Then, ano yung time frame na ginamit natin is day 1 or H1, no? So, pwede na i-select nyo. Are you happy with the result? So, yes, if it is positive, then, i-rate mo siya. Yung mood mo ba? Focus? Did you follow your trading plan? Yes. Tapos itong trading notes na to, pwede nyo itong kunin. Doon na din mismo sa 4 pillars. Doon tayo sa 4 pillars. Ito yung trading notes natin. Kakopy lang natin to, sample lang to. Tapos doon sa trading plan. Ayan. So, pipaste lang natin yan dito. Yan, yun na yun. Tapos yung before and after the chart. So, pwede itong din dito na din yan. Nakasave na din siya dito, no? Sample, ito yung kahapon. Oops. Oh, buti nakita ko to. Hindi siya ma-edit, sorry. So, kailangan ko tong i-edit. Sample itong kahapon. Ito, yung before ay hindi malagyan, sorry. Ngayon ko lang ito na-check, ha. By the way. Ito ngayon. Ayun, okay na. Okay na pala, sorry. Pwede naman. So, sample. Yan yung sample natin. Ito yung analyzation natin. Tapos, ito na yung after. No? This is just an example. Okay. So, ayun, no? Is recorded. Tapos, magre-reflect na din yan dito sa result, no? So, nandito na yan. Ayan, no? Then, sa baba, sa part sa baba is para-record lahat nung nangyari. Yan. Tapos, yung chart performance mo ay nandito na. Alright. Connect na yan. Lagyan niya guys, no? So, systematic na siya. And, ma-identify mo talaga if you're doing great or not or bad, no? So, yung pinaka sobrang importante dyan. Ma-identify ano ba yung nangyayari dun sa ginagawa mo sa market. So, it is developed by truly yours truly. Yeah, alam ko yung pasikat-sikat nito because ito niya. So, sobrang halaga ng meron tayong nabivisualize na market. And yung pinaka-importante dyan ay dapat mag-reflect us dun sa ginagawa natin. So, yung ginagawa natin is just a reflection of what we are doing sa market. No, if hindi ka nakakapag-withdraw or what, so meron din dito, no, recorded din yung withdrawals natin. Lagay ako dito ng mga samples. Ayan. Meron mga samples dito ng withdrawals. Ayan.
Ayan. So, pwede kayo dito maglagay, no? Kung yung mga ano ninyo, kung weekly goals ninyo makapag-withdraw every time and then. So, yun yung pinaka-objective natin dito. Makapag-withdraw. And trading plan as well, dun sa mga students natin ay alam ko ginagawa naman to nila. And I hope okay na to lahat. Wala na tayong aayusin dyan. Naggagana or nag-work na siya. Okay. Alright. So, ito naman, pwede nyo itong i-update, no? So, depende yan sa date or sa month. Dito kayo pipili, no? Magbabago-bago yan. Ito, bago na ulit. Sa calendar dito naman, meron kayong mga gustong i-notes or what. Dito ko pala, lalagyan pala natin to, no? Dapat ma-insert comment pa tayo dito, no? Para at least, kung mapuno na to, so pwede pa tayo maglagay dito, no? So, yan, ina-note ko pala yan. Sorry for that. Hindi ko pa pala napapalitan nyo. Siguro sa version ng version ng 6.1.4, no? Yung mga ibang mga added ko na pwede nyo gamitin. Siguro by next month na, sa August na tayo, magbabago na. So far ngayon, and ano naman siya, useful na siya. Alright. Yan lang. So, ilang minutes na tayo. Alright. Kaya may katanungan ba kayo dyan? If you have any questions? Any questions? Reaction? Mhm. Comment ka kayo dyan guys, no, kung sino yung ating viewers dyan. So, meron ba kayong katanungan? Da, da, da. Grabe si Gold. Hmm. Friday na ngayon. And withdrawal times na, no? Withdrawal time na. Pwede na kayong mag-withdraw ng inyong mga profit. And dun pala sa dun sa mga gustong sumali dun sa group ng GC sa Gold. Popost ko po dun sa ating community and dun sa mga GCs natin. Paano po kayo makakasali pa? Minaayos ko pa lang po yung ating process para at least hindi siya nakakalito.
Mm-hmm. Mm-hmm. I build the world around you. Need you so. Okay. May katanungan ba kayo, guys? Ito muna ako sa baba. Oops, dito man. Meron ba kayo dyan tanong or questions? Feel free to comment down below sa ating comments box section. Hari ka. Ang code si Jeff pala, no? So, tingnan natin. Bumaba, no? Kanina. Ito yung news. May news kanina eh. Sa CAD. Alright. So, tingnan natin dito. This is a 3. Hmm. Magtanong kayo. Ano ako masabi ah. So, medyo maaga pa. 1 hour lang. 1 hour pa lang tayo, no? Madalas yung session natin is 1.5 hour. Medyo malamig na din dito. Off ko na yung aking airconist. Okay. Ano ba yung pwede nating mas maganda pag-usapan? Gusto nyo ba ng topic or a kind of strategy na ah parang matagal ko na itong gustong i-discuss na to. So, dito ko na lang siguro i-discuss. Gusto nyo ba guys? Can you please type yes if gusto nyo para makita ko? Magdi-discuss ako dito ng isang strategy na discover ko din and ginamit ko din for a couple of months. But I find it na hindi siya maganda or para maging aware kayo, no? Gusto nyo bang malaman yung ganong setup? Baka kasi ma-encounter nyo to, tapos makita nyo na matrack kayo, no? Tapos biglang mangyari, in-start nyo, no? So, can you please type yes if you want to know or gusto niyo yung i-topic natin. Yes, yes, yes.
Hmm, parang walang nakikinig. Wait natin kung may sasagot. If wala, so we will end the live stream, no? Tignan natin ano nang ganap sa market. Yes, meron po nakikinig. Ayun. Aking butihing may bahay ng ating number one supporter, no? How about the others, no? Tingnan natin yung iba. Okay, so share natin yung yung idea na yun, no? Let's proceed, no? So kung may nakikinig, saan tayo ano na lang? Siguro sa paint na lang siguro. Ayan, dito tayo. Tapos, pinpack. Para mas clear dito. Saan na yung pinpack natin? Epic pen. Hindi ko makita. Nasaan na? Nasaan na yun? Ayun, lumabas na. So, itong strategy na to is ay baka may encounter nyo, no? Pero kasi na ginamit ko din to dati. Pero kaya na din mismo yung titingin kung ano yung magiging ano sa inyo, impact or ano yung mangyayari. So, yung strategy na to ay tinatawag nila martingale. Martingale. Trading strategy. So, kaya mismo magja-judge, no, kung ano sa tingin ninyo yung magiging possible outcome niya for a long run. So, para meron lang tayong matopic today. Okay, so ang laki pala. Oh, ba yan? So, si martingale is a trading strategy where once yung market is against you, kumbaga magre-re-entry ka, no? So, madalas na ginagamit and discovered din to for ilang decades na din. But, ganito kasi yung mangyayari dyan, no? So, for example, we have a bull run market. Okay na. Madalas sa setup na to, ba't yan? Parang malabo. Okay, bull run. Mangyayari dyan, syempre, nagkakaroon niya ng high, low, high, low, high, and low, no? So, yan yung pinaka nagiging ano niya. So, market bull run. So, ang ginagawa ng martingale is meron siyang specific target, no? Like, for example,
target niya lang ay target PP pips is 10 lang. So, meaning to say, sobrang liit no, nung potential na pwede niyang mag-gain. No? So, kung mag 10 pips ka, tapos yung starting ano nila, lot sizing is 0.01, meaning to say, ang magiging potential profit mo, multiply mo lang to sa 10. So, given yung 10, no? That is 0.10. Uga 10.10 dollars. Tama ba? Potential profit. Yan yung magigain mo, no? So, yung stop loss nito, madalas ay 0, no? Or SL, no? No, setup. Or SL, madalas is siguro times 100. SL, minsan ito ay times 1,000, no? So, yun yung ano niya, risk-reward ratio niya. So, mangyayari dyan, paano natin to i-save? Dito natin ilagay. So, yan lang yung setup niya, no? So, mangyayari kasi dyan, sample, may bull run siya dito, no? So, nagtitipi siya. Itong run na to, hindi naman, meron yung mga ano meron yung mga indicators na sinusunod na kung saan yun yung pinaka tinitingnan nila. Sorry. Natakpan ko pala. Ba't nilagay ko sa taas? Free. Ito, dito ko sa lagay sa gilid. Sa kabila. Yan. Ba't nagbo-blurred siya? Okay. So, mangyayari dyan, for this example, nag-buy siya dito, no? Okay, buy. So, equivalent profit mo nun ay $0.10. Ayan, no? So, sa profit mo na yan, no? So, sa part na yan, nag-gain ka 1 and 3. Then, parang nag-scalp yan, nag-scalp yan, eh. So, pwedeng open yan ng sample more than 10 trades. So, magpa-profit ka dyan ng $1. Okay, $1 na yan. So, sa part na yan, no? So, ngayon, ang mangyayari dyan, continuous, no? Sobrang, yun yung risk mo. Sobrang malaki yung risk mo. Yung take profit mo, maliit lang. Pero, wala kang talo, no? Wala kang talo doon. Kaya lang, itong part na to, no? Nakikita nyo ba? Clear ba, guys? Clear ba? Parang nagbo-blurred siya, eh. Type nyo nga, guys, kung clear. Kung typing. Type nga kayo dyan, guys, no? Kung clear. Clear. Hindi masyado makita sa akin. Ayan. Kasi nagbo-blurred siya, eh. Hindi ko alam kung bakit. So, ayan. So, dito sa part na to, so, meron tayong bull run, no? Since hindi alam nung trader or ng EA na meron siyang bull run, continuous lang siya magte-trade, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. Or pwede namang sineset up yan nila nang magbabay lang siya for all that period. Pero kung hindi alam yung i-trade or hindi alam i-set up, so ang mangyari dyan, magsisell yan, no? May instances na magsisell siya. Okay, paano pag nag-sell period, no? So, 1 and 3,
sa pips ng 1 and 3. So, yung tinatawag nating steps, sample, every 50 pips, magre-re-entry siya. Re-entry. Tapos, may multiplier yan ng 0.2 times 2 times 3 times 4 times 5. Yan yun. So, kaya mangyayari dyan is ganito. For this example, nag-sell siya dito, no? Okay, sell yan. Sell siya ng 0.01. Tapos, yung market is nag-continuous up. Okay? So, meaning to say, nagne-negative ka na dito. For example, nandito na yung price ng market. Nag-move na siya ng 50 pips. Ibig sabihin, may P&L ka na dyan na negative. Negative P&L mo na nating point and calculator tayo. Yan. So, 0.10 times 50. So, nagne-negative ka na dyan ng floating mo na $5. Okay. So, $5 ka na dyan, no? Negative $5. Ay. So, gusto ko lang itong ma-discuss para at least maging aware kayo, no? So, minsan kasi may nagpapakita ng may FX book, walang talo, tapos malakas yung profit gain. So, that is good. Pero, kumusta kaya yung magiging long run niya, no? Yun yung gusto kong masagot dito. Then, after that, what if continuous pa rin umakyat si market? Then, umabot na siya dito. Then, nag-up na siya ng another 50 pips. Okay? So, meaning to say, meron ka ng mangyayari kasi dito, or wait lang, ito pala. Mangyayari dito, magkakaroon niya ng re-entry. Entry position. So, yung point 0.1 niya, mangyayari dyan, it's either another 0.01 or mangyayari dyan ay 0.02. Okay? 0.02 na yan. So, mangyayari dyan, ang magiging TP niya na ay itong gitna. Nandito na siya sa gitna. Okay? So, ang TP niya, ang area na yan ay gitna dito. Kasi, ang goal mo ay take profit ka ng 0.10 dollars. So, meaning to say, ito yung entry point mo. Ang goal mo, ma-hit lang yung, mo, pag nagkaroon niya ng reversal, ay pag nagkaroon niya ng pullback, may hit na yung TP mo. Then, magpa-profit ka ng 0.10. Pero yung ni-risk mo na ay $5, no? So, ganun yung mangyayari, no? And then, what if hindi niya na-hit ito? Yung re-entry mo dito, yung TP mo dito, hindi niya na-hit, no? Continue siya nagtaas. Then, ang mangyayari, nag-move na naman siya ng 50 pips. Then, dalawa na yung at risk mo. So, meron ka ng at risk na 0.02 tapos 0.01. So, total na siya ng 0.03. 0.03 na siya. So, yung 0.01 mo, nasa na yan, 100 pips na negative. Yung PNL niya is negative, na yan, $10. Yung PNL mo. Okay. Then, yung 0.02 mo, okay. So, meron yan eh. So, dito sa part na to. So, it's either nagpa-profit na yan kung nagkaroon ng pullback or what. So, ayan yun. Yung data natin dito.
Okay, 50 pips. So, meaning to say, meron na tayo ditong total na negative PNL na at least siguro 10 to 15 na. Okay, so dito sa part na to. Okay, so ngayon, ang mangyayari dyan, since ang target mo palagi dyan ay nakaset na siya sa 0.10. So, meaning to say, so ang TP na nito ay nandito na. Yes, pwede yan. Baka ma-hit na yan pag pullback. Pero what if hindi pa rin na-hit yung TP mo? Then, umakyat pa siya ulit. Okay. Then, this time, hindi na siya 50 pips lang, kundi nating 100 pips up towards your entries, against your entries. So, sample dito, magiging ilan na yung ano mo, risk mo, no? So, dito sa part na to, magmumultiply na naman yan, no? Ito, na 0.2, magiging 0.04 na siya. Tapos, meron ka ng risk na 0.02, tapos 0.01. So, meaning to say, ito, ang PNL mo nito ay 200 pips na. Tapos, PNL ka ng $20. Okay. Meron na ka bang naka-experience na ganitong trading setup? So, dito naman sa to, meron na yung negative 100 pips. So, ang PNL mo na nito ay negative $20. Okay. So, sa 0.04, sabihin natin wala pa. Then, nag-abang na lang tayo dito ng pullback. So, meaning to say, yung at risk mo na dito ay yung floating mo, no? So, kung may capital ka na at least $100. Okay, $100. So, nag-float ka na dito ng at least 40% ng account mo. At risk. So, meaning to say, $40 na. Capital mo ay $100. Then, floating mo ay negative $40. So, 40% at risk. So, okay. So, dito sa part na to, 0.04, itong area na to. Then, umakyat na naman, no? Continuous siyang tumaas. Okay? So, mangyari dyan, dito sa part na to, ay, ayan, umakyat na naman siya dito. Okay? So, ang target nito, makahit siya ng at least half dito, no? Halfway siya nung position, no? Kasi, ang goal mo dito ay makaprofit ka ng at least 0.10 pa rin, no? So, whatever na setup dyan. Meron kasi mga nangyayari, pag mas malaki yung volume or computation mo ng lot sizes, mas lumalaki din yung profit na pwede mong mag-in. Depende dun sa settings na isi-set up dun sa martingale setup. So, okay. So, patuloy siyang tumataas, patuloy din lumalaki yung risk, no? Pero yung target goal and profit mo ay maliit pa rin. So, yun yung gusto kong makita nyo, if worth it ba na ganun yung setup. So, tingnan natin. So, okay. So, continuous pa rin. Alright. So, dito sa price na to, mabot na siya ng another 100 pips movement. So, yung at risk mo na dito, so wala ka na ditong no, hindi na kayang mag 0.8, no? Ibig sabihin, hanggang doon na lang yung entries mo kasi yung capital mo mababa lang. So, yung at risk mo dito is 0.04 equivalent to $40. Nating 100 pips. PNL, negative $40. Then, yung 0.02 equals to dito yung 0.02, $200 na, 200 pips na to. PNL niya ay sabi nating $40 na din to. Negative $40.
Okay, yung 0.01. So, sabihin natin, ano na yan, no? 300 pips. PNL. Negative $30. So, dito sa account na to, sa movement na to, ang total floating mo na dyan ay negative $110. So, ibig sabihin, dito pa lang sa price movement na to, magkakaroon na yan ng margin call or ipagpapadecide ka na if kung magdadagdag ka na ng fund or ikakat na ba or whatsoever. So, ito yung strategy ng mga ayaw matalo, no? Hindi ma-accept na um, pwedeng may talo talaga sa trading. Hindi yung part na yun eh. Akin, I've been using this also for a couple of months din, pero na-realize ko talaga yung risk niya. So, just sharing this to you para ma-realize nyo din, no? If worth it ba yung ganong way of approach sa trading. So, kaya sinishare ko to because dun sa tinuturo ko dun sa program is understanding the market cycle. Ibig sabihin is, if alam na natin that market will against us, that's the time magkakaroon na tayo ng changes of the moment or process ng trades natin. Instead of selling here, mag-hold tayo ng mga prices na yan, we will decide to buy. Sasabayan natin yung market. Okay? Vice versa lang siya, no? Ganun din, ganun pa rin yung process pag bear run naman siya. So, ganun yung mangyayari. Luminaw na siya. Kapag sinusum ko lang siya, malinaw naman siya pag ganun. Pag bear run naman, ganun pa rin yung strategy, no? So, this is just a simple explanation on how you can uh, check the criterias kung ano yung ginagawa ng trading strategy. No? So, pwede ito sa manual trading, pwede din ito sa EAs. So, madalas ito ginagamit sa EAs. Pero, yun nga, if ganun yung targeting natin ng profit and then risk level dun sa account natin, sarang kayo sa tingin nyo, mag-comment nga kayo dyan kung worth it ba or hindi. So, okay. Comment nga kayo dyan guys. If this is good or tingin ninyo is bad. Okay. Kailangan ko ng anuhan ng aking APC. Kailangan ko ng i-vacuum. Kailangan niya ng ma-refresh. Okay. Yun guys, na-share ko lang sa inyo. Kita malinaw. Ganyan.
Alright. Nandiyan pa ba kayo? Excuse me. Hindi worth it. Ayan, may sumagot. Ayan. Kung meron kayong mga nag-encounter na ganun, no? So, maging ano lang kayo. Silipin nyo lang maigi. Pag sinabing martingale, yung strategy, pag-isipan nyo mabuti, no? Bago nyo subukan. So, I guess that would be all, no? So, siguro sa next time, pag meron tayong extra time, mag-i-expose ulit ako or mag-share ulit ako ng ideas ko or mabigay ko din sa inyo ng other strategy na ginagawa sa trading. So, and I hope nag-enjoy kayo ngayong gabing ito sa ating live market overview and reviews, no? So, I guess that would be all, guys, no? Maraming salamat sa inyong pagdalo at congratulations sa lahat ng nakasabay dun sa ating mga entries and na-practice, no, kung ano yung ginagawa natin. And same time, next week titignan natin, no, mag-update ulit ako dun sa ating entries, titignan natin ano nangyari. And sabihin natin, doon natin malalaman if worth it ba na sobra tayo naglalaan ng time to understand the market, market cycle and everything over the internet, no? So sa internet naman natin kasi yan makikita and yung mga information na yon ay valuable para sa atin. Even kahit tayo retailer lang, no? Ay kaya nating sabayan yung mga institutions para at least mas makagrab tayo ng mas malaking opportunity sa market. So, I guess that would be all, guys. Maraming salamat and see you. Bukas pala, no? Bukas, meron tayong market overview. And ang mga presenter naman doon ay yung ating mga students ng program. So, sila yung magpipresent and magbibigay ng kanilang insight and thoughts on how they navigate in the market now. So, practice nila yon if how they can engage and enter in the market in sa kanilang sariling pamamaraan using the CFX 4 pillars. So, I guess that would be all, guys. Maraming salamat and see you next time. Sheesh!